tayo sa likod bahay mga guys, no. Nakikita nyo naman maganda pa rin or maaliwalas pa rin yung paligid natin. Wala pang ganong snow or wala pa talagang snow. Actually na mga nagdaang taon, mga ganitong panahon, pag magdi-December na, makikita nyo puro snow na yan. Pero ngayon swerte, hindi pa bumubuhos talaga yung snow. Pero malamig na talaga yung simoy ng hangin, masakit na sa balat. At usong-uso na rin yung flu o trangkaso. Flu season kasi between October hanggang December. Kaya yung iba dito, especially yung mga bata, nagpapa-flu vaccine na yan sa mga pharmacy store. Hello mga ka-dears in Canada, welcome to our channel. So Sunday na naman dito sa amin sa Calgary, Alberta. At grabe, matatapos na naman pala yung isang weekend sa amin dito. Bukas Monday, balik trabaho na naman tayo. Ito medyo maaga tayo nagising ngayon kasi hindi tayo makatulog. Masakit yung ating katawan kasi kahapon o kagabi nagpunta tayo sa massage therapist natin at may schedule tayo ng masahe. Bali kasi yung insurance namin maglalaps na sa December, mag-automatic renew siya sa January. So may natitira pa sa akin na ilang dollars, siguro mga 500 pa yon. Sayang naman kung hindi namin magagamit ni Mrs. Kaya yun, pamasahe tayo gabi. Kasi dito sa Canada guys, yung mga employer namin, kasama talaga yun sa benefits. Isa yun sa mga privilege namin dito, yung masahe, tapos yung sa gamot. Sa gamot, mga minsan 80%. Meron din naman nagbibigay na talagang 100%. Yung wala ka nang babayaran. Cover na ng insurance yan. So guys, hindi ko naman siya sinasabing literal na libre. Actually, kinakaltas talaga siya ng mga employer namin dito sa halaga na hindi mo rin mararamdaman. Kasi alam din naman ng mga employer namin dito kung ano yung mga deductions namin, like taxes at mga CPP, EI. So, yun, maliit na halaga lang siya. Magiging beneficial lang talaga siya sa iyo pag kakailanganin mo na yung mga ganitong klaseng services. Yan, gaya ng ginawa namin kagabi, nagpunta kami sa massage therapist. Siguro kung wala kaming ganitong insurance na provided ng company, magbabayad kami siguro mga $80 to $100 per 60 minutes kung di ako nagkakamali. Since nga na meron na tayong ganun na insurance, so hindi na natin siya problema. Hindi naman kasi siya covered ng Alberta health card namin. So, mga specialty services lang naman ang covered ng mga talagang hospitalization, at iba-iba pang mga medical services. Pero yung massage, yung mga dental, medyo mas mainam gamitin kung ano yung benefits ng binibigay ng company. So, nandito muna tayo ngayon sa basement tumambay kasi natutulog pa si Mrs. Masyado pang maaga. Baka maistorbo natin siya pag sa taas tayo nag-ingay. So, yun nga, dito sa basement namin masyado pa siyang empty. Ang makikita nyo pa lang dito is yan, sopa. Actually, donation lang yan. May nag-move or may nagbenta ng bahay na kaibigan ng kaibigan namin. So, i-dispose na daw. Sayang naman, di ba? Ganda pa. So, kinuha na namin. Sabi namin, saktong-sakto to sa basement. Kaya yan, dyan na siya. Tapos, ito yung stante ng ating mga Jordan shoes. Yan. Mga 1, 2, 3, 4. So, yan nga yung collection ko ng mga paboritong colorways ng Jordan. Dito ko siya inilagay kasi hindi ko na siya gagamitin. Di-display ko na lang talaga siya. Ayan. So, ito yung J1 mid. Breads na J1 mid din. Tapos ito yung Jordan 2 tray. Parang 6 na sapatos to ni Michael Jordan na pinagsama sa isa. Tapos, ito naman yung paborito ko to yung Jordan 11 or J11 Space Jam. Sa Bahrain ko pa yan binili. Dinala ko hanggang dito. Yan. So, garahe na. Hindi na yan gagamitin. Tsaka, ito. Yung aking True Blue na J1. So, yun lang. Yun lang di-display natin dito sa basement, guys.
Sa simula nga nung nag-move kami dito sa Canada, medyo nilimitahan ko na yung pagbili-bili ko ng mga sapatos. Di kagaya kasi nung nasa Middle East pa ako or kami sa Bahrain, kadang may bagong release ng Jordan, asahan mo present ako lagi dun sa Foot Locker or kung Sun and Sons, yan. Madalas dyan sila updated mag-release ng mga Jordan shoes. Pero dito naman sa Canada, bumibili pa rin paminsan-minsan. Pero hindi na talagang sabi mo na na-addict ka na uli. Kasi iba na yung priority natin dito. Kaya tipid-tipid talaga. So ayun nga, dito pa rin tayo sa basement mga guys. At habang inaantay natin magising si Mrs. na ngayon ay tulog pa rin, try natin sagutin yung comment ng isa nating kaibigan dun sa nakaraang videos or video natin. Sabi niya, sir, price at floor area reveal naman para magkaroon kami ng idea. So sige, umpisahan natin yung mga panahon na nagkakaroon kami ng viewing hanggang sa makuha natin at mapasa atin na itong bahay na to. So nakabili kami ng bahay, nabili namin itong bahay dito lang din sa southeast of Calgary. Bali boundary siya ng northeast at southeast. Kami yung last na community ng southeast bago mag northeast. Isa siyang townhouse or townhomes kung tawagin, parang dikit-dikit na bahay. Sa lane namin dito, siguro mga 8 unit na magkakadikit. Tapos built siya 1975. Meron siyang 1,030 square foot. Magmula na yun, lahat na yun, basement, yung level, tsaka upper level. Tapos meron siyang, yun nga, 4 na rooms, tatlo sa upper, ito nga, tapos isa dito sa may basement. Meron din siyang dalawang full bathroom, isa yung nasa upper level, tapos yung isang full bathroom nandito sa basement. Saka yung parang powder room or tawag nila dito is half bathroom, siya yung nasa main level. So nakuha namin siya a month of August kasi parang itong bahay na to is nasa market siya ng isang buwan halos. Nakita na namin siya before nung nag-house hunting kami, kaya lang nakapending siya sa market. Hindi namin siya ma-viewing kasi ibig sabihin nun pa naka-reserva na yun, hindi siya pwedeng tanggalin sa listing pero pending, parang gulo, no? Pero ayun, basta ganun, hindi siya available for viewing, ganun nga lang. Kaya nag-try kami maghanap pa ng ibang property. Tapos isang araw na lang nakita ko bumalik uli ito sa market, open ulit. Tapos sinabihan ko yung aming realtor kung pwede siya mag-schedule agad ng viewing kasi gustong gusto to makita ni Mrs. dati pa, kaya nga lang wala kaming chance ng mga panahon na yun. So yun nga, kinahapunan nun nagkaroon kami ng chance para ma-view to. Nung nakita to ni Mrs. Hindi na rin siya agad nagdalawang isip na ito na yung kunin. Hindi man siya ganun ka-updated gaya nung mga latest na design ngayon. Pagdating naman sa loob, yun yung tinignan namin kasi fully renovated na siya. Parang wala na rin siyang pinagkaiba dun sa mga bagong gawa. Although, yun nga lang, renovated. Hindi kagaya ng new built na mga bahay. Pero, ang kinainaman lang kasi nun ay wala na kami intindihin. May mga na viewing kami mga bahay na marami ka pang dapat ipagawa, kailangan mo pa ipa-repaint, kailangan mo pa ipa-develop or ipa-renovate yung basement. Yung mga ganung bagay, medyo hassle kasi yun. Kaya nung nakita namin to, parang sabi namin, ito na yan, sabi niya. So yun nga, nakalist nga pala to, bahay na to nung time na yun is around 300,000 Canadian dollar, parang 299,000, pero ni-round up ko na lang to be exact 300,000. So alam naman natin dito sa Calgary sa Canada, the whole Canada, may shortage ng bahay, kaya expected na talaga na
medyo mahal. Ang nangyari, seller's year kasi ngayon, kumbaga advantage ng mga seller ng bahay ang taon na to. So pwede sila mag-demand. Yung mga buyer, hindi kagaya last year na nag-start kami mag-viewing, pwede pa kaming tumawad. Ngayon hindi. Bidding ang nangyayari ngayon dito sa Calgary. I don't know sa ibang province, pero sa naranasan namin, bidding kasi. Kaya nung inopera namin yung seller, sabi sa amin, tapatan namin kung ano yung offer nung unang in-accept nila. Kasi yung in-accept nila, parang nagka-problema yata sa financial nila, so hindi na-approve. Kaya bumalik sa market. So, yun nga, inopera namin ng 342,500. Kasi ang offer yata ng unang nag-bid is 345. So, parang tumawad lang kami ng 2,500. Kaya, yun yung in-offer namin. So, nag-antay kami ng magdamag. Tapos kinabukasan, sabi nga ng realtor namin, congrats niya kami kasi in-accept ng seller yung offer namin. Pero, yun nga, ready na kami sa mga ganon. Kumbaga, hindi ka makakatawad ng malaki. Kailangan mo makipag-bid kung gusto mo talaga mapunta sa yung property. Tapos naisip ko na lang, okay na lang din kasi kung kukunin namin yung mga worth 300 or 300 below, marami ka pa ipagagawa, marami ka pang iisipin na paparenovate. So ayun nga, sabi ko na lang kay misis na okay na lang din kasi kung kukuha kami ng below 300,000 tapos marami ka pang ipapagawa sa loob ng bahay, kaya like paparenovate mo pa yung basement, paparepaint mo pa yung main floor or upper floor, so gagastos at maglalabas ka rin talaga ng pera. At least ito ready na, tapos updated pa lahat ng appliances, bago lahat. Di mo na kailangang bumili pa, or alam mo yun, may mga unit kasi or mga property dito na medyo luma na rin talaga yung mga appliances. So dito parang totally brand new. Yung inside, yung loob. Yung expenses naman namin dito kasi parang nahahati siya sa dalawang stage. Yung una is yung buying stage. Ito yung nung na-accept na ng seller yung aming offer, nagbigay kami ng 10,000 deposit. Pwede din naman 5,000. Basta depende sa inyo. Doon sa case namin, ang sinuggest ng return namin is 10,000 Canadian dollars. Bali mababawas din naman yun doon sa down payment mo. Parang kailangan mo magbayad ng ganun sa seller para ma-hold niya sa listing yung itong property, para wala nang makapag-view. So after nga nung na-receive ng seller yung aming deposit check, naayos naman ng mortgage realtor ko yung mga financing documents namin, finalize niya na sa financer namin yung amount. Actually na-approve kami ng more than dun sa selling amount itong bahay. Kaya lang syempre nagiging practical lang din kami. Kumbaga kahit ma-approve tayo ng mas malaki, iisipin pa rin natin yung mga expenses. Kumbaga ang kinatwiran na lang namin ng misis is yung live by our means lang. Kung ano lang kaya namin sa ngayon. Siyempre sino ba naman ayaw makabili ng magandang bahay o yung updated na bahay. Pero ayaw din naman natin na makuba tayo kakatrabaho or magtrabaho tayo ng 2 o 3 klaseng trabaho para lang makabayad ng mortgage natin or ng mga expenses natin. Hindi mo rin may enjoy yung bahay mo, diba? At least dito hindi kami hirap, sakto lang. Yun, pag uwi ka, may enjoy mo yung loob ng bahay mo, may makapagpahinga ka sa mga kwarto. Ilang kwarto meron dito? 4. At least na-enjoy mo yung buhay. So yun yung pananaw namin, especially sa akin. Sa home builder ako nagtatrabaho, nag-design or nag-estimate ako ng magagandang bahay. Siyempre naiinggit ako or nasasabi ko na lang sa sarili ko, sana soon magkaroon ako ng ganitong bahay. Pero siyempre hindi naman yun yung kaloob ng nasa taas sa atin. Kumbaga ito lang yung binigay para sa atin. So masaya na at kontento na tayo dito.
So yun nga, balik tayo dun sa expenses. So pre-process na ng aming mortgage realtor yung lahat about financial documents, lahat. Tapos hindi na kami ni-required magpa-inspect kasi inspected na siya. Nasa condo or nasa documents naman ng seller lahat. Naka-document naman. So nakatipid kami ng 300 to 500 din ng pa-inspect ng bahay. Tapos yung pagbabasa ng condo documents, yung realtor kasi namin marunong siya nagbasa ng condo documents. Kasi kung pababasa mo sa iba yun, parang $300 to $400 din. So yun, malaking tipid na rin yun para sa amin. Tapos yung sumunod na expense doon is yung bayad namin dun sa lawyer. Kasi ini-required kami maghanap na ng lawyer for signing ng mga documents. So ayun, ang bayad namin sa lawyer siguro naalala ko mga $1,300. Yun yung binayad namin sa kanya. Tapos kadikit nun yung mga ibang expenses na hindi nabayaran ng previous seller kasi may mga ganong cases yung ibang seller, bawa especially pagka sa townhouse ang binili mo, merong yung previous seller hindi niya nabayaran yung isang buwan na condo fee, ikaw na yung magbabayad, parang gano'n. Pero sa case naman namin, ang maganda lang binayaran na ng seller lahat. So parang kami pa yung nagbayad ngayon dun sa seller. Maliit lang naman, around $600. So all in all siguro meron kaming 10,000 na deposit, meron kaming 1,350 sa lawyer, tapos around 600 sa other expenses. So yun yung mga expenses namin ng buying stage. So nakalimutan ko palang sabihin sa inyo guys yung kung magkano yung down payment namin dito. So ang down payment nga pala namin is 5% lang sa pera namin. At nagkaroon offer ng aming mortgage realtor yung tungkol sa first time home buyer. So isa siyang program ng Canadian government para lang sa mga first time home buyer dito sa Canada. Napakagandang programa yung pala yun ng gobyerno. Ibig sabihin kung meron kang 5%, tatapatan ng government ng Canada yun ng 5%. Tapos kung 10% naman yung gusto mo i-down, tatapatan din yun ng 10%. So ganun siya. Alam niyo yun, kung sa akin napakalaking bagay o napakalaking tulong nun para sa mga gustong bumili ng bahay. Malaking chunk yun para dun sa mortgage natin. So yun nga, after ma-process ng mortgage realtor namin yung mga documents namin, isinabit na agad yun sa lender namin. So side note lang, hindi porket naka-receive tayo ng pre-approval is approve na yun to the last stage. May mga instances dito na di-decline din talaga kahit nasa last stage na, kagaya ng kaso ng unang buyer nito na decline sila dun sa very last stage, kaya napunta sa amin. So hindi siya assurance o hindi ganun kasigurado. Kaya yun nga, nung na-receive namin yung message ng aming mortgage realtor na approve na kami finally, nag-set na kami ng meeting with the lawyer para mag-sign ng mga documents. Then after nun, sinet na yung possession date, which yun nga nakita nyo sa nakaraang video namin, may kaunting kainan, nag-congrats sa amin. Tapos syempre doon na rin naman papasok yung pangalawang stage ng expense, which is yung actual monthly expense namin. Ibang iba to nung nagre-rent pa lang kami ng bahay dito or ng kwarto dito sa Calgary. Medyo malaking adjustment, pero ang iniisip lang namin sa amin na to, investment na namin to habang buhay, kaya masaya kami. So dun sa expense namin na to monthly, pumapasok dito yung mortgage namin, which is around 1,920. Tapos ipa-plus natin dyan yung condo fee, kasi na townhouse yung binili namin, di ba? Sa every townhouse dito sa Calgary, or generalize ko na buong Canada, meron talagang condo fee or merong property management na nangangasiwa ng exterior ng unit mo. Kumbaga sila na yung bahala mag-maintain,
ng sidings ng bahay mo, ng roofing, ng surroundings, ng garbage, marami, etc. Basta related sa exterior ng bahay. So, binabayaran namin monthly is around 320. Tapos, meron din kami binabayaran na insurance, home insurance. Na ang home insurance naman is yung inside lang ng bahay mo. Kasi just in case may mangyari, may nag-leak, or nasira yung plumbing system mo, or furnace mo, meron kang insurance na pwedeng mag-cover ng expense na yun. So, another $70 per month. Tapos, bukod doon, yung meron pa kami utilities like internet. Sa internet naman, nakakuha kami ng promo sa Telus. So, $70 yun per month. Kaya lang, nakatie-in kami ng 2 years, which is good naman. Maganda naman service ng Telus. At wala naman kami reklamo doon. So, susunod is yung electricity namin. Sa electricity kasi guys, kasama na dyan yung heating, yun nga yung ating furnace. So, yung natural gas yun. So, natural gas, electricity, water, sewage system, wastewater system. So, yun yung nakapaloob yun. Sa NMAX kami kumuha. Medyo mataas na yun yung rate per kilowatt. So, di naman natin kontrolado yun. Kaya, sa time na to, na-receive na namin yung first full month bill namin. Nagkakahalaga lang siya ng 320. So, good enough na. At least, medyo mura siya. May mga napagtanungan kasi ko na family, halos same size din ng square foot nitong bahay. Nagbabayad sila mga around 400 to 500, sometimes 500 to 600. So, yun. So far, yun yung mga expenses namin after namin ma-take over itong property. So, yun lang siguro yung ma-share ko about sa price reveal natin o yung expense natin dito sa bahay. At sana dun sa kaibigan natin, sir, salamat sa pag-comment. Sana nagkaroon ka ng idea kung magkano ang ginastos namin or magagastos nyo pag kumuha kayo ng property dito sa Calgary especially. At siguro dito ko na rin tatapusin yung ating vlog for today. At magluluto na tayo ng agahan, maya gising. Maraming salamat nga pala sa panonood at pagsuporta nyo sa ating channel. God bless you. See you to our next vlog.